Pero paano kung ang kahirapan ng dahilan para ang kinabukasan nila ay tuluyang kainin ng dilim? Yang si Crisel, isang uliran at huwarang estudyante. Siya ay nakakamangha. Sa taglay niyang kagandahan, lahat ay nahahalina. Sa taglay niyang sipag at tiyagay, marami ang humahanga. So, good morning, class. Good morning, ma'am. Okay, you may sit down. Thank you, ma'am. Today, I'm going to distribute your classroom quiz. Result criteria. Congratulations, ikaw ang nakakuha ng pinakamataas na markas na daan pagsusulit. Pagpatuloy mo yan. Ngunit nag-iba ang takbo ng kanyang buhay dahil sa mga ginawa ng kanyang mga magulang. Mga bagay na hindi niya kailanman inakala. Ay, butike! Bakit ngayon ka lang? Gabing-gabi na! Bahay ko din to. Bigyan mo nga ako ng pera. Natalo na nga ako eh. Sirmonan mo pa ako. Ano ka ba naman, Rigor? Diyos ko, wala ka ng trabaho, hihinga ka pa ng pera. Alam mo ba, sabay-sabay na yung mga bayarin natin. Yung kuryente, yung tubig, yung tuition ng anak mo. Huwag ngayon Marites ah. Natalo ako sa sugal. Wala tayong pambili ng kanin. Alam mo, sising-sisi ako na ikaw ang pinakasalan ko. Apakaingay mo! Sana nakinig na lang ako sa mga magulang ko. Sana hindi na lang ako sumama sa'yo. 10 taon, Rigar! 10 taon akong nagtiis. 10 taon yun, isipin mo! Ah, ganun. Lumabas din ang totoo. Ayaw mo talaga sa akin. Maghiwalay na tayo. Huwag mong baliktarin ang sitwasyon, Rigor. Alam ko, sa ating dalawa, ikaw ang may kabit. Alam ko yun, matagal na. At kung ganyan ang nais mo, di sige, maghiwalay na tayo kung yun ang gusto mo. O di sige. Alis talaga ako sa pamamahay na to. Pagod na magkakakasal! Tama na! Huwag kang makisabat sa usapan ng matatanda. Luhiya ka talaga! Lumayas ka! Eto yung mga damit ko! O anak, may ibang bansa na si mama ha? Mag-ingat ka dito. Para din naman to sa kinabukasan mo. Alam mo yun, di ba? Papa na yun, mag-ingat ka po. Sige, pupunta na ako. Sa pag-alis ng kanyang mga magulang, natutunan ni Crisel na mamuhay sa sarili niyang mga paa. Di kalaunan ay nawalan na sila ng komunikasyon. Magbabayad na naman ng tuition. Hello po? Aba, ngayon mo lang sinagot ang tawag ko ah. Crisel, magbayad ka na ng upa at tubig mo. Di ba ang sabi mo magbabayad ka sa susunod na buwan? Pero ano na? Ay, Ale, wala pa po kasi akong pera ngayon. Marami po akong binayaran. Baka sa susunod po na linggo, mabibigay ko po. Sensya na po Hala, paano ngayon yan? Wala pa naman akong pera. Matawagan nga si Mama. Ma, sagutin mo yung tawag ko. Si Papa kaya? Ano ba yan? Ayaw nila sumagot? Opo, ba't ka nandito? Super naman na ito. Kamusta ka? Ito nga eh. Ang dami kong babayaran. Yung tuition ko pa. Wala akong pambayad. Tara, lunch. Ba yan, te? Wala na nga akong pera eh. Libre ko nga. Teka, saan ka kumukuha ng pera mo? Ba't ang dami-dami ng pera? Trabaho. Mamaya, yung trabaho mo na yan. Iba na yun, ha? Pero seryoso, trabaho. Ano mong trabaho yan? Alam mo na. Ay, sure ba? Hindi ko kaya yan, te. Pero, malaki kita dito, Travis. Hindi ko alam. Mag-isa mo na lang mag-dali. Kung ayaw mo, yan. Paano ngayon yan? Saan ako kukuha ng pera? Subukan ko kaya to? Hindi ko kaya. Hala, kulang pa rin tong naipon ko.
Tanggapin ko na lang kaya yung offer ni Jasmine. After nun, bigla nang papasok ako. Pulis nakapasok. Payag ka na ba? Doon na niya pinasok ang trabahong kailanmay hindi sumagi sa kanyang isipan. Hey, baby. Hi, gorgeous. Can you please take off your shirt for me? Yeah, sure, baby. Do you want more? But you have to pay me first. Yeah, sure. Sa tuwing ginagawa niya ang trabahong ito, unti-unti siyang nandidiri sa kanyang sarili. Hindi niya kinaya ang bigat ng sitwasyon at dahil naapektuhan na rin ang kanyang pag-aaral, napilitan siyang tuluyan itong itigil. Okay, goodbye class. See you tomorrow. Goodbye and thank you, ma'am. Except you, miss. Jasmine, ano nangyayari kay Miss Cardonilla? Hindi ko talaga alam. Kung makita mo man siya, sabihin mo, pinapatawag ko siya sa office ko. Salamat. Kamusta trabaho? Ayos ba? May bago akong trabaho sa'yo actually. Apa, parang datong tutay. Mahirap, syempre. Pero nasanay din. Pero Jasmine, gusto ko na kasi umalis eh. Tama na. Natitigil ka na. Malaking datong tutay. Apa mo, porket nakabayad ang tuition, titigil. Tsaka pinapatawag ka pala ni ma'am. Bakit kasi absent ng absent? Pwede namang sa gabi or sa weekend. Basta ang akin ng Jasmine, gusto ko nang tumigil eh. Sige, mauna na ako. Kakausapin pa ako ni ma'am. Please, anak, anong nangyayari sa'yo? Hindi ka naman ganito dati Hindi ka naman laging nag-absent doon. Ngayon, lagi ka pang late. Ma'am, nagtatrabaho ko kasi ako eh. Anong trabaho ba yan? Ma'am, gusto trabaho ko. May tinatawag ka ba sa akin? We are your secretaries here. Chris, kaya kung anong mga problema mo, pwede mo sa akin sabihin. Ma'am, hindi ko na po kasi kayang gustusin yung pag-aaral ko. Kaya nagtrabaho ko ako sa bar ko. Hay anak, marami ibang scholarship dyan. Paano ka umabot sa ganito? Halika, punta tayo sa guidance. Hindi mo kailangan karatingin yan ng mag-isa. Ma'am, ilalapit ko lang po sana sa inyo si Crizel. Student ko po siya from my advisory class. Kung ganon, maaari mo bang isalaysay ang mga pangyayari? Her parents neglect her at a young age. Kaya yun yung reason kung bakit napilitan siyang magtrabaho sa prostitute to support her basic needs, especially her tuition fee as a student. Tunay ngang nakakaalarma ang nangyari sa iyo, Crizel. Pero Crizel, hindi mo dapat pinapasan yan mag-isa. May mga ibang paraan. Oo nga po, ma'am eh. Ayoko sana kaso wala akong pamilyang tutulong sa akin. Meron, Crizel. Simula ngayon, kami ngayon. Crisel, nakausap na namin ng school. Makakatanggap ka ng educational assistant and counseling. Tutulungan ka namin na makawala sa bar at may ligtas kang tutuluyan. Salamat po. Ayoko na din bumalik dun. Hindi mo na kailangan. Ako ay batang iniwan at inabandona. Kaya napilitan akong pasukin ang trabahong hindi dapat pinapasan ng kahit sinong bata. Lubhang mabigat ang naging epekto nito sa aking murang isipan. Dahil dito, higit kong naunawaan kung gaano kahalaga ang Child Protection Policy upang maprotektahan ang mga bata laban sa pang-aabuso, pagsasamantala at kapabayaan. Mahalaga ang isang ligtas na kapaligiran at wastong paggabay upang wala ng batang kailangang maranasan ang aking pinagdaanan.